Babalik na para magpatrolya sa West Philippine Sea ang USS Fort Worth ng Amerika. Kasunod yan ang pagtatapos ng Carrot exercises sa Palawan ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo. Sa mga susunod na taon, madadagdagan pa raw ang USS Fort Worth ng 4 pang barko. Live mula sa Palawan, may report si Ian Cruz. Ian. Yes, Ma'am Jess, nagtapos na nga ang CARAT 2015 at sinasabi ng mga miyembro ng Philippine Navy, marami raw silang natutunan pagdating sa territorial integrity at maritime domain. Marami rin daw natutunan sa kanilang Filipino counterpart ang mga sundalong Amerikano. Pero yun nga lang, Ma'am Jess, napulaan ng militanteng grupo yung pagpapagamit ng training gun sa mga sundalong Pilipino. Narito ang aking report. Sa pagtatapos ng Cooperation Afloat Readiness and Training o CARAT exercises sa pagitan ng Amerika at Pilipinas, muling pinuna ng grupong bayan ang anilay hindi patas na relasyon ng dalawang bansa. Nakakahiya raw kasi ang ginawa sa mga sundalong Pinoy noong Martes sa Palawan nang ang gamitin nila ay mga training gun lang o peking baril, samantalang ang mga Amerikano ay naka-automatic rifle. Tumangging magbigay ng pahayag ang US Navy pero ayon sa Western Command ng AFP, maigpit daw kasi ang seguridad na ipinatutupad ng mga Amerikano. Basically, ang tinitest naman doon more of movements. Pero pag yung mga targets na actual targets, of course, live arms ang gagamitin din. Sa Combined at-Sea Operations naman na isinagawa sa Sulu Sea, totoong baril at bala na ang gamit ng tropa ng Pilipinas. Dala ng Pilipinas ang BRP Gregorio del Pilar at BRP Ramon Alcaraz na mayroong 56mm Otto Melara naval gun. At dala naman ng Amerika ang USS Fort Worth na may 76mm na Otto Melara. Ang USS Fort Worth ang mismong magpapatrolya sa West Philippine Sea at sa mga susunod na taon ay madaragdagan pa raw ito ng hanggang sa 4 na iba pang barko. May pahiwatig din ng Amerika kung bakit nila roon ipupwesto ang kanilang barko. Our neighbors intimately understand that for now on, the ships don't have to come from somewhere if there's a challenge. They are already here. Pero gustong iwasan ng Amerika ang konfrontasyon at para maisakutuparan ito, bumubuo ang Amerika at China ng isang mekanismo para hindi magkaengkwentro ang kanilang mga militar. Ganito rin ang ginagawa ng Japan at China. Habang lumalawak ang usapin ng military play sa West Philippine Sea, wala namang nakakapigil sa China sa kanilang reclamation projects doon. Ayon sa ulat ng Reuters News Agency, 800 hektarya na ang na-reclaim ng China sa Spratlys mula pa 2013. Halimbawa ang Gaven o Burgos Reef, ganito ito dati. Ito na ang itsura nito ngayon. Ito naman ang itsura ngayon ng Fiery Cross o Kagitingan Reef. Tinawag ito ng isang marine biologist na pinakamabilis na pagkasira ng isang coral reef area sa kasaysayan ng mundo. Sagot ng China, ang mga pasilidad na kanilang itinatayo ay para rin sa environmental preservation. Problema pa rin ng ating mga mangingisda ang patuloy na pagtataboy sa kanila ng mga Tsino. Nitong linggo lang, naglakas loob ang 38 mangingisda mula Zambales na magsampa ng petisyon laban sa China sa iba't ibang United Nations body. Makakatulong daw ito ayon kay Senior Associate Justice Antonio Carpio para mas lalo makakuha ng suporta mula sa international community. We'll convince the world that this is not the correct thing to do. So we need to communicate to the world what's happening to our fishermen. Help us convince China. Because this is not only for us, it's for everybody because the South China Sea is the global commons. Ma'am Jess, kahapon ay natapos na rin yung military training exercise sa pagitan naman ng Japan Maritime Self-Defense Force at Philippine Navy. Habang itong natapos naman po, Ma'am Jess, na CARAT exercise, itong USS Fort Worth ay babalik naman sa kanyang misyon dito sa palibot ng West Philippine Sea o sa kabuuan ng tinatawag naman na South China Sea, Ma'am Jess. Pero I understand, Ian, na meron ng parang base ba na matatawag o parang merong lugar na ginagamit ang mga Amerikano dyan sa Palawan. Dyan muna sila parang nagdumadaong yung kanilang mga barko, etc. Ito yung Ulugan Bay, kung hindi ako nagkakamali. Full operations na ba ito?
Ma'am Jess, yung Ulugan Bay ay tama ka po at sinabi nga ng AFP na ito yung isa sa ipapahiram nila. Sa ngayon, Ma'am Jess, in full swing yung ginagawang pagko-construct ng kalsada ng DPWH, pero yung iba pang mga istruktura ay hindi pa naitatayo, no, sapagkat yung nakabingit pa rin po sa alanganin itong EDCA, no, kaya hindi pa rin naman ma-determine kung talagang dyan sila mag-station pagka nagkaroon na nga ng finality itong EDCA. Pero Ma'am Jess, ang mga Amerikano ay nakakadoong hindi lamang dun sa Ulugan, nakakadoong din sila dito sa Puerto Princesa at dun sa west side area ng Palawan kung saan nga nakaharap ito direkta doon sa West Philippine Sea, Ma'am Jess. Yung mga puwersa naman ng Japan, saan sila nag-launch ng kanilang operations para dito sa katatapos lang na Karat exercises, Ian? Ma'am Jess, ang mga Japanese po, no, itong mula sa Japan Maritime Self-Defense Force, ay dito lang sila nakakonsentrate sa Puerto Princesa at actually Ma'am Jess, dahil nga wala pa silang VFA sa atin, ito'y tinatawag lamang na military training activity. 21 mga taga-Japan lamang, mga Hapon ang nagpunta rito at iilang air assets lamang nila ang nadala rito. Kaya po sa susunod, maaring magkaroon sila ng mas maraming tropa kung sakasakali po na magkaroon na talaga ng VFA sa pagitan ng dalawang bansa, Ma'am Jess. May information ba iyan kung kasi katatapos lang kamo nitong Karat exercises, kailan na naman magkakaroon ng joint military operations o mga pagsasanay ang Pilipinas at ng Amerika at pati na ang Japan? Ma'am Jess, itong Karat ay pang 21 taon na ito, no, na nagaganap at ang Amerika dahil nga po sa Mutual Defense Treaty at dahil sa VFA ay marami silang mga exercise na ginagawa dito. Kung matatandaan mo, Ma'am Jess, si Joseph Scott Pemberton, yung kanilang tropa ay na-cover ko noong isang taon. Bandang Oktubre naman ito yung tinatawag na FIBLEX. So maaring pagdating ng Oktubre, kung ma-determine ng FIBLEX team na dito nila gusto sa Palawan mag-training, ay maaring magbalik muli sila o hindi naman kaya sa Subic o sa iba pang parte ng ating bansa. Pero magkakaroon pa ulit ng balikatan, Ma'am Jess, at kada taon ay magkakaroon muli ng Karat exercises, Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.